Real talk lang po. Alam niyo po, sometimes nakaka-frustrate talaga dahil when you speak up about important issues, some people will dismiss you with comments like, "Sus, eme-eme niya lang yan." O di kaya, nakikisabay lang yan si ate girl dahil uso. But, when you stay silent, sasabihin naman nila, beauty queens should use their platform to speak out. Ano, bakit kayo nananahimik ngayon? Ano, puro lang ba kayo paganda? So ang tanong, ano ba talaga? With so many issues happening not just here in the Philippines but around the world, it's only right that we raise our voices. Your voice matters. Halimbawa na lang po itong korupsyon. It's a long-standing issue in the Philippines, but it is also happening in other countries like Indonesia. And alam niyo po kung saan ko unang nalaman ito? Not on TikTok, not on Facebook, but on the Instagram page of our Miss Cosmo International 2024, Tata. That moment made me realize the power of platforms like these. That's why I now have the courage to speak up. Dati, I was silenced. I was attacked for speaking the truth. Pero now, I am braver and I have grown. I have learned to stand firm in what is right. At alam niyo pa kung ano yung nakakatuwa at nakakabilib. Many of the people leading these conversations, especially about itong korupsyon, ay ang mga kabataan. Yes, mga kabataan. We are louder now, more informed and more empowered because of digital platforms. Hindi lang kasi tayo limited na ngayon sa television, sa radio, or even newspapers. We can call out injustice and raise awareness kahit kailan at kahit saan. Kaya sana wag tayong huminto. Let's keep pushing at ipaglaban ang tama para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. God bless everyone. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, inyo pong narinig at napanood itong mensahe ni Chelsea Fernandez dito sa mga kaganapan at mga nangyayari sa ating bansa. Dahil kung manood kayo ng mga balita nowadays ay talagang maririnig mo, papanood mo yung mga talamak na katiwalian at korupsyon na nangyayari sa bayang Pilipinas. So nakakalungkot mga kapolitika, at ngayon ay hindi lang mga artista at mga kilalang personalidad ang nagsasalita dito sa mga nangyayari, most especially dito sa katiwalian or korupsyon sa ating Department of Public Works and Highways or sa DPWH, patungkol nga dito sa mga skandalo sa flood control. So ngayon mga kapolitika ay napag-usapan natin ito doon sa ating mga naunang video na even si Vice Ganda nung doon sila sa Birmingham, England ay hindi niya mapigilang mapareact at magbigay ng kanyang opinion dito sa nangyayari sa Pilipinas. So ang maging reaction ko lang dito rin sa sinabi ni Chelsea Fernandez, mo especially ngayon na meron tayong social media, so free na tayo at meron tayong freedom of speech na makapagsalita ng ano man yung ating sentimiento at pagkadismaya dito sa mga nangyayari. And mo especially kahapon lang na malakas ang ulan dito sa aming lugar at biglang bumaha mga kapolitika, kahit sandali lang yung ulan pero malakas, pero bumaha agad at maraming mga sakyan ang nalubog dito sa Quezon City. So ito ay resulta na doon sa mga korupsyon, yung mga kinupit na mga budget mo, especially dito sa mga flood control, dito sa pagpapaayos ng ating mga drainage system. So hindi inayos ng mga kontraktor na ito dahil tinipid, at yung iba ay nasira nga dahil substandard yung kanilang mga ginagawa. So itong mensahe ni Chelsea Fernandez ay maganda ito, most especially na yung mga kabataan rin natin, ilan sa mga kabataan yung mga anak at mga kamag-anak, mga kapamilya or kadugo ng mga kontraktor, ng mga politiko behind this anomaly sa ating gobyerno ay nagpakasasa, at makikita natin sa social media yung marangyang pamumuhay nila. Okay, at hindi lang marangya kundi talagang inispoiled at kinokonsente ng mga magulang yung mga luho nila na makikita natin sa kailang mga social media account, at talagang makikita rin natin na binabalandra pa nila mga kapolitika. So nakakalungkot na itong mga politikong ito ay
hindi sila sensitive sa mga nangyayari at bagkus ay tinotolerate pa nila yung luho ng kanilang mga anak. So isa nga lang ditong senaryo mga kapolitika ay itong pa-house tour ng bahay ni Claudenco na isa sa mga kamag-anak ni Zaldico at siya ang itinuturo na pinakamalaki na nakuha ng mga kontrata dito sa DPWH na nagkakahalaga ng mga bilyon-bilyon. So tinatanong ngayon ng ating mga netizen kung saan di umano galing itong mga ipiniflaunt or ibinabrag ng mga kilalang personalidad dito sa social media na related nga dito sa mga contractor, sa mga politiko. At isa sa mga talagang masasabi natin mga kapolitika na nainis ako is dito sa itong mga magkaibigan na kumain dito sa Grand Hyatt Hotel at umabot ng 759,000 yung bill nila. So ang sabi niya ay barya lang daw ito. So imagine mga kapolitika yung ganitong mga yayabang dito sa social media despite na yung pera na kinain nyo or ginamit nyo ay galing sa pera at buwis ng taong bayan, pero yung kontrata na i-deliver nyo, yung serbisyo na binibigay nyo sa taong bayan ay palpak, substandard dahil tinipid nga para malaki yung kickback. So ganun po yun. So hindi naman tayo against dito sa kanilang kung ano man yung estado ng kanilang pamumuhay. Ang sa atin lang, sana ay sinusuklian nila ng magandang serbisyo itong kanilang kung example makakuha sila ng kontrata ay sana standard, quality standard mga kapolitika yung kanilang ibinabalik or ibinibigay sa mga tao. So dahil nga dito sa mga palpak at tinipid na mga proyekto nila, ang nagsasuffer ay yung taong bayan na araw-araw ay nagkumakayod para makapagbayad ng buwis. Okay, so yun po ang ating pino-point out at yung bottom line kung bakit natin binibigyan ng reaksyon rin itong sinasabi ni Chelsea Fernandez na meron tayong platform na makapagsalita, meron tayong democracy para makapagsalita dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Okay? So yun ang aking reaksyon at ang aking opinion. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa naging pahayag ni Chelsea Fernandez sa kanyang social media account kung saan pati siya ay hindi na rin matiis at nagsalita na siya patungkol dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Ano po ang inyong mag-reaksyon dito sa mga katiwalian at korupsyon na ating nababalitaan? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At panoorin po pala natin itong house tour ni Claudenco, itong pamangkin ni Zaldico na kung saan ay talagang ibinilandra dito sa social media at umani rin ng samot-saring reaksyon. Pero ito talaga yung namumuno sa comment sections. Pag nag-a-ask ako sa IG stories, house tour talaga yung gusto nyo. Hindi ko alam bakit, pero ito na siya. Uunahin ko muna yung exterior ng bahay. So, ayan. Ito yung makikita nyo sa labas. May gate kami. May gate pa isa pa. At may gate din kami doon. Pero ito yung uunahin ko. Dito ang gate tayo papasok. So, shout out kay mommy kasi siya yung nag-video sa akin. Welcome to Shout out, mommy. Casa. May casa pa tayo. Welcome to our humble home. So ayan, pagkapasok nyo, ito agad yung makikita nyo. Yung bahay namin, do. So ayan, sa right side, tinwar ko na yan. Yan yung parang RV bus namin. Meron kami ditong statue ni Mama Mary. Diyan, minsan kami nag-rosary pag 6 p.m. Ano sa little park? So ayan, dapat may Recreational. nag-flow dyan na water, di ba? Pero naka-off yung kuryente kasi ata umulan. So ayan, pagkapasok nyo here, hindi muna tayo papasok sa bahay kasi exterior na muna. So sa right side, nakikita nyo yung pool area. So dyan Pool area. Meron bang push area? kami nagsiswim. Tapos may pa waterfalls din dyan, pero hindi naka-on. Ayan, nakikita Waterfalls. Meron bang water tree? yung mga stretch. May lumalabas din dyan na tubig. Tapos, ayan, may TV dapat dyan, pero I don't know kung nasa na yung TV. Ito na, hindi kumuha.
gumagamit. Usually, nagagamit lang namin to kapag andyan yung friend or mga Hindi na naggamit, wala silang friends. bisita, cousins, gano'n. So, ayan. Yeah, friends tayo para gamit natin. Nandito na yung gym. Ang laging gumagamit niyan, si daddy lang, tsaka si... Ano pangalan ng dad? Jim? Jim po. And ako minsan, pero nawalan ako ng motivation. That's okay. Here's our gym. TV pa rin. Dito sa gym namin, meron din ng sink, and may mirror, and kunwari, pag naiingi kayo, may malaki na CR, may CR dito sa loob. Pero hindi ko na ipapakita kasi parang ginawa na siyang stock room ng mga inflatables. Diyan naman nakalagay yung mga switch ng mga water fountains, ganon. May mga sa ilaw ng pool, nandyan yan sa loob. So medyo delikado dyan kasi baka makuryente kayo. Tapos ito pala guys, itong top na to, may bumubuhos din dyan na tubig. Pwede nyong i-on, tapos parang may umuulan effect. So dito pala sa may sauna area, may nakita kayong mini garden, pero parang nakalbo na siya. So yung Nakalbo na siya, parang ito. dahil sa super init, ayan, medyo nawala na yung mga needs. Dito, meron din kami upuan para sa mga guests. Meron din kami bar area. Hindi naman namin ito laging nagagamit kasi pag umiinom kami ng relatives, dyan talaga kami sa loob. Pero ayan, may ginawa lang ng bar area para if ever may pool party, pwede dito sa labas. Dito naman, sa left So, side, ako. dito nyo, may foyer. So dito, kapag may mga busy dito muna sila. Minsan dito kami nagbe-breakfast kapag hindi super init. Let's go sa garden. Yung hallway papuntang garden, parang na siyang nagsasabi na, let's go to the woods. Kasi puro siya greens na dito, yung hallway. So, ayan. So, ito kasi guys, na part is office ni Daddy. So, kung may bisita si Daddy, dyan muna sila sa second foyer. So, ito na yung sinasabi kong second gate namin, ang third gate. Ito kami usually pumapasok kasi dito yung cars pumapasok. Dito yung garage namin. So, here's our garage. And ayan, may nagpadala ng tubig. Thank you. So, ayan. Ito naman yung garden namin. Malaki na yung garden namin kasi before, sa old house namin, wala kaming garden. Eh, yun yung gusto ng parents ko. Like, malaking garden talaga kasi for parties, for... Like, maganda kapag may malaking garden kasi may use mo talaga siya kapag may event. Nakita kayong trampoline kasi nagpabili niyan si Heart para daw tumalon-talon siya. Yung sa likod ng trampoline, ano yan, gazebo. So, every time may event kami dito, kunyari birthday ko, ano kami dito ng mga tables, chairs, yung parang garden party, ganon. So, ayan, itong part na to, may mga plants lang din. Ito nandiyan yung mga bike ng mga kuya namin dito sa bahay. If napanood niyo yung camping vlog, alam niyo tong area na to. So, dyan na part yung dirty kitchen, tsaka dyan din yung room nila ate, nila kuya, dyan paakyat. Hindi ko na i-video kasi baka nandun sila. So, dito sa may parking area, may makikita kayong mga black gate. So, yan, bodega yan. May mga stock room yan ng mga kung anek-anek. Ayan, hanggang doon. Ayan, bodega yan lahat. So, ayan, nagpapagawa si daddy ng bodega para sa mga gamit na hindi nakasya dun sa stock room dun sa black na gate na pinakita ko. So, ayan, nasa medyo loob na tayo ng bahay. Hindi pa tayo nasa loob-loob. So, here is, dito nagpa-plancha sila ate. Ayan, may carpet lang dyan. Ang daming stuff. So, hindi ko na ipapakita. Basta dito yung plancha area. Here, next door is CR. Dito naliligo sila ate Joanne. May sarili silang CR dyan. Tapos, next door naman is pantry. Dito nakatago yung mga kailangan namin for baking. Nandito rin yung mga plates for parties. Tapos, Pantry, saan yung pan for? itong mga sako ng bigas, mga idodonate na ng daddy ko. Tapos, ang dami din dito. Ayan. So, andito rin yung mga machines na bihira lang gamitin. So, here naman is our dirty kitchen. Di ba may minention akong dirty kitchen doon? Doon, dirty. Ito, dirty kitchen. So, ayan. Dito usually naghuhugas ng plates sila ate. Tapos, dito yung itlog.
nagpa-breakfast kami dito, sila ate nagluluto dyan. So, ayan. So, may cabinets. Ito, meat slicer. Dito ni Ate Joy pinagawa yung bacon na masarap. Meow, meow! Go away! So, ito, may freezer din kami kasi hindi na Bacon, meron bang bake off? Kasya sa ref namin yung mga frozen stuff. Tinugasan. So guys, sa kabilang entrance na naman tayo para naihilo kayo. Joke. Pasok na tayo. So, ito na talaga. Welcome na talaga to our house. Pasok na sa aming main door. May ganyan ang aming living area, living room. So, usually dito kami talaga after kumain. Ang sarap talaga niya na couch na yan. As in, lahat ng nakakaupo dyan, nakakatulog kasi sobrang soft. So, itong sofa set namin is This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. Tyler sits just 15 from Italy pa. And ito palang buong bahay, hindi ko na-mention sa inyo, in-interior design to ng kapatid ko. Lydia. Actually, hindi pa yung pinakamatanda kong kapatid. Kasi interior designer din siya. So, siya nag-interior nitong bahay na to. Here's our living room. Ayan, nakikita nyo, may mga figurine. Elegant. So, ito, binili pa to sa Greece. Sobrang tagal dumating. Elegant. Medyo natakot kami kasi baka hindi dumating. Pero siguro mga after 1 month or 2 months sila dumating. So, 6 mga months. ganito. Mga 6 months? Ayun, so 6 months pa pala before dumating. So nakakakaba kasi medyo pricey yung mga ganito. So lahat ng nakikita nyo ganito sa bahay, from Greece yun. Ito may pa-accent lang na fake flowers. And ayan, sobrang hilig kasi namin magpagawa ng mga photo albums, photo books. So ayan, mahilig kami niyan. Ever since bata pa kami. Si mommy kasi sobrang hilig niya. Oo, 10 years sila. Collect ng photos, ilalagay sa album, tapos may mga scrapbooks pa yan dati. So ngayon, syempre level up na may mga printing na. So nagpapaprint na lang kami ng mga photos para gawin nilang album. So ito, makikita niyo sa center is art piece. Kay Richie to, sa kapatid ko, pero nilagay niyo dyan kasi wala pa siyang paglalagyan. Binili niyo to kay Tita Ann. So Tita Ann, if you're watching, hi. So ito is an art piece by Ronald Castillo. I'm not sure if tama yung pagkasabi ko. Basta, he's a famous Filipino artist and sobrang ganda ng mga art pieces nyo. Aside from sofa set, meron din kaming chairs dito. So, if marami kayo, pwede kayo lahat dito. Ito pala, Oo, marami kami. Ilan ba pwedeng imbitahin dyan, ha? ang sofa namin is customized siya kasi gusto ng kapatid ko, super laki yung sofa set. Eh, wala namang ganyan kalaki. So, nagpa-customize. So, ayan. Nakinig pa ko. Kumain. Yan sa taas, may kita niyo yung chandelier. Pina-customize ni Ate siya yung design na parang droplet. Parang siyang ulan. Ayan, may picture frame ng mga Miss Daddy. Saan yan? Parang Korea. Sa Seoul. Tapos may pa-clock. Ganun. Gumagana ba yan? And may pa-air freshener. Ito guys, gabi na. Lahat kami nagugulat dito pag nakaupo kami dito kasi biglang may mag-shhh. Parang akala mo, inututan ka ng someone. Pagpunta niyo dito, may makikita kayong piano. And itong piano na to, ilang years ito talaga? Sa old bahay pa namin ito eh, pero ayan, very strong pa siya. And nagpa-piano sa amin is si Mommy, si Heart. Ako, isa lang na piece yung naaalala ko talaga, like yung 1,000 Miles. Yun lang yung lagi kong piniplay. So ayan, meron din kami dyan na parang pang-flower effect. Actually, parang bar card siya, no? Sayang. Yeah. Ayan, here may chairs ulit, tapos may pa-chess. Kasi pag andito yung cousins ko, nag-chess sila. And here, makikita nyo may mirror. May mga figurines ng ni Jesus. Ng apostles. Pang Christmas yun. Pang Christmas. Mga and dito sila, mga saints, siguro sila. Hindi, Three Kings. Three Kings pala yan. Sure ako, si Jesus to. Hindi, si Joseph.